Taong 1998, sa bayan ng San Roque, Nueva Ecija, tila humihinga ang lupa sa bawat hampas ng araw. Dito, sa gitna ng malawak na palayan, nakaluhod si Isabel de la Cruz, 57 taong gulang. Isang inang magsasaka na ang mga palad ay hinubog ng panahon. At asawa nitong si Isko de la Cruz, 55 na taong gulang, na kasama niya sa araw-araw na pagsasaka. Sa Pilapil, pinagmamasdan siya ng 8 taong gulang na apo, na si Francisco de la Cruz Jr. "Lola, mag-aani na po ba tayo ngayon?" tanong ni Kiko. "Hindi pa, apo. Ilan linggo pa, pero kahit dumating ang anihan, baka hindi na atin ang aanihin natin." Mula sa malayo, tanaw nila ang gusaling itinatayo, pag-aari ng Torres Agro Corporation. At sa mga mata ni Aling Isabel, doon nagsimula sumilip ang takot na matagal nang itinatago ng mga magsasaka. Pebrero 1999, dumating ang sulat ng isang abogadong nakaputing barong, si Attorney Marco Rivera. 41 na taong gulang ang nag-abot ng papel na nagpapabago sa kanilang buhay. Sinabi ni Attorney Rivera, "Wala kayong titulo. Sa loob ng 30 araw, kailangan lisanin niyo na ang lupang ito." Saad ni Aling Isabel na galit. "Walang titulo? Pero dito kami pinanganak. Hindi niyo kami basta mapapaalis. Ang lupang to, binungkal ng ama ko bago pa ipinanganak si Don Ernesto," sabat ni Kiko. Ngunit sa mata ng abogadong iyon, wala silang halaga. At nang umalis ang SUV, naiwan sa alikabok ang simula ng isang laban na tatagal ng buong buhay. Taong 2000, sa ilalim ng punong mangga, nagtipon ang mga magsasaka. Pagod, basang pawis, ngunit may apoy sa mga mata. Tumayo si Aling Isabel. Aling Isabel na malakas at buo ang loob. "Kung ngayon tayo tatahimik, bukas wala ng lupang mabubungkal. Tayo ang tunay na may-ari nito." At ang sigaw ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. "Ibalik ang lupa! Ibalik ang lupa!" Dito ipinanganak ang samahang magbubukid ng San Roque. Ngunit sa sumunod na taon, 2001, sa bawat pinto ng munisipyo ng kanilang kinakatok, tanging katahimikan ang sagot. Walang titulo, walang pakialam. Ngunit hindi sila tumigil. Agosto 2002, habang bumubuhos ang ulan, 3 aninong may baril ang pumasok sa bakuran ng mag-asawang De la Cruz. "Sino kayo?" tanong ni Isko. Aling Isabel na sumisigaw, "Isko!" Sa mismong lupang pinaghirapan nila, bumagsak si Isko de la Cruz. Duguan, malamig, ngunit marangal. Nagulat ang buong nayon sa nangyari. At sa gabing iyon, isinilang ang isang byuda na magiging simbolo ng paglaban. Taong 2003, imbis na sumuko, tumindig si Aling Isabel. Nakipag-ugnayan siya sa simbahan at mga NGO hanggang makilala niya si Attorney Liza Vergara, 34 na taong gulang, isang abogadang ang puso ay kasintapang na magsasaka. Sa pag-iimbestiga ni Attorney Vergara, sinabi nito, "May dokumento akong nahanap. Ayon sa lumang tala, binigyan ng karapatan ang pamilya ninyo noong 1935 na bungkalin ng lupang ito. Noong 24, lumaganap ang kanilang kwento. Lumitaw sila sa mga balita, naging mukha ng mga nawawalan lupa. Ngunit kasabay ng atensyon, dumating ang pananakot. Tumunog ang lumang cellphone. Si Aling Isabel, sinagot niya ang tawag na puno ng pananakot.
Ngunit ang sagot ni Isabel ay malinaw. Hindi ako titigil. Dahil kung titigil ako, patay na rin ang dangal ko. Enero 2005. Sa gitna ng init ng araw, nagmartsa ang mga magsasaka patungong Kapitolyo ng Nueva Ecija. 200 boses, isang sigaw, hustisya para kay Isko de la Cruz. Nasa gitna si Aling Isabel, bitbit ang larawan ng kanyang asawa. At mula roon, nakinig na ang bayan. Noong 2006, sa tulong ng mga lokal na pulisya, nahuli ang mga salarin at isa sa kanila ang umamin. Romy Mendoza. Inutusan kami ni Don Ernesto. Takutin lang daw pero lumaban si Isko, kaya namin binaril. Abril 2007. Sa korte ng kabanatuan, nagtagpo ang magsasaka at ang hasyendero. Si Don Ernesto Torres, puti na ang buhok, ngunit nananatiling malamig. Attorney Vergara. May ebidensya nagpapatunay na ang mga pumatay kay Isko ay ang mga tauhan ng Torres Agro Corporation. Tumayo ang isa sa mga lalaki at ang katotohanan ay bumagsak na parang kulog. Oo, inutusan kami ni Don Ernesto. Tahimik ang buong silid at nanlamig si Don Ernesto Torres. Hinatulan nito ng reklusyon perpetua. Umiiyak si Aling Isabel habang yakap ang 10 taong gulang na apo. 7 taon ang nasakit, sa wakas may hustisya. Noong 2009, itinatag ang De La Cruz Farmers Cooperative. Si Aling Isabel ang naging unang pinuno. Unti-unting bumangon ang San Roque. Lumipas ang mga taon, si Kiko lumaki, nag-aral, nagtagumpay. Noong 2015, nagtapos siya bilang valedictorian. Ang lupang tinatamnan namin ay dugo ng aming mga ninuno. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko hahayaang maulit ang nangyari kay Lolo. Sabi ni Kiko. At sa palakpakan ng buong bayan, ngumiti si Aling Isabel. May halong lungkot at kapayapaan. Taong 2023, sa edad na 82, pumanaw si Isabel de la Cruz. Tahimik sa piling ng mga mahal sa buhay. Ngunit ang kanyang kwento hindi natapos. Ngayon ay 2025, si Francisco alias Kiko de la Cruz Jr., 35 taong gulang, ay leader na ng kooperatiba. Isang umaga ng Abril, dumalaw siya sa puntod ng kanyang lola. Lola, natupad na po ang lupang pinaglaban ninyo. Amin na talaga. Habang humahaplos ang hangin sa mga palay, tila maririnig pa rin ang boses ni Isabel. At sa dapit hapon, habang ang araw ay lumulubog sa gintong palayan, ang mga tawa ng mga bata at mga ngiti ng magsasaka ay nagsasanib sa isang tunog. Ang tunog ng lupang muli ng malaya.